every time na meron kang sinimulan, guys, tapusin po ninyo. May sinimulan ka isang bagay na minsan, hirap na hirap ka, pagod na pagod ka, hindi mo na alam kung hanggang saan, ituloy mo pa rin. Ituloy mo pa rin kasi hindi mo malalaman ang ending kapag hindi mo tinapos. Tama. Para kang nasa karera, bro, na minsan nasa 10% pa lang sila, gusto na nilang mag-give up, na hindi ata para sa akin yung pinasok ko na to. Marami po tao sa labas na minsan nagkakaroon sila ng mindset na sumuko na lang kaysa lumaban. Dahil not giving up too soon, ito yung reminders sa everyday na meron ka sa buhay mo. Darating yung time talaga papasukuin ka ng sitwasyon. Darating talaga yung time mas madaling mag-quit kaysa lumaban. Mas madaling mag-give up kaysa tumuloy. Pero isa lang po ang lagi mong tatandaan. Pag sinuko mo yung sinimulan mo, ibig sabihin lang po nun, hanggang doon na lang yung pinapangarap mo sa buhay mo. Kaya every time na napanghihinaan ka ng loob, lagi lang to, not giving up too soon. Yes. Laking bagay po na hindi ka mag-give up sa isang bagay na ginagawa mo. Yes, Aus. Kasi once na naging hobby mo na ang sumuko, nagugulat ka. Tama. Nagiging habit mo na rin every time na may gusto kang simulan. Tama. Kaya every time na meron kang sinimulan, guys, tapusin po ninyo. May sinimulan ka isang bagay na minsan, hirap na hirap ka, pagod na pagod ka, hindi mo na alam kung hanggang saan, ituloy mo pa rin. Ituloy mo pa rin kasi hindi mo malalaman ang ending kapag hindi mo tinapos. Tama. Para kang nasa karera, bro, na minsan nasa 10% pa lang sila, gusto na nilang mag-give up, na hindi ata para sa akin yung pinasok ko na to. Nasa 20% pa lang sila, gusto na nilang sumuko. Ito ang masakit, minsan yung iba nasa 50% na sila ng karera na dinadaanan nila, pero ang ending, nag-give up pa rin sila. Alam mo, lagi mo tandaan, yung 100%, 80% po doon, yun po yung struggle na pagdadaanan mo sa buhay. Yung 80%, yun po yung hirap na lalagpasan mo. And yung 20%, yun yung success na tagumpay na makukuha mo. Ganun kasimple. So, kailangan maging clear po sa atin na ilang percent ka na ba ngayon sa ginagawa mo? Kasi baka nasa 5% ka pa lang. Baka nasa 10% ka pa lang. Pero gusto mo nang mag-give up. Guys, ituloy mo. Bago umabot ng 80% at magugulat ka, pagdating mo sa dulo, yun na pala yung success na hinahanap mo. Kasi yung big income, kailangan ng mahabang prosesong learning. Di ba? Hindi naman ganun kaagad yung success Even sa labas, guys, di ba? Yung iba, hindi naman kaagad na naging successful sila sa craft nila. Like sa pagboboxing. Di ba? Si Manny Pacquiao, ilang taon bago siya sumigat. Kung isusearch yung history, ilang years muna bago siya sumikat. Doon lang nung lumaban siya sa Amerika. Aking lamang ang may alam. Tama? Kaya ganun ka-importante guys yung pag-attend ng training. Kaya okay lang ba guys, palapakan niyo yung mga sarili mo. Kasi alam mo, darating yung time, hindi lang para sa'yo yan kung bakit ka nag-training. Darating yung time, kaya ka nag-training ngayon, nagpupunas ka ng upuan, para pag dumating yung time, nandiyan na yung future team mo, future group mo, meron ka talaga maituturo. Kasi wala ka rin namang ituturo kung wala ka natutunan. So minsan tayo, gusto natin kaagad mag-teach, pero ang tanong, ano ba yung learning na meron ka? Tama. Kasi mahirap magturo nang walang alam. Diba? So make sure kung ano yung natutunan mo. Kasi baka yung natutunan mo, yung learning na meron ka is yung maling learning. So dapat yung tamang kaalaman ang isi-share natin sa tao. Kasi domino effect yan. Pag mali yung na-share mo, hawa-hawa, mali yung mangyayari sa kanila. So make sure, pag gusto natin mag-teach, kailangan may learning.
So, if you want to learn, kailangan mo talagang bigyan niya ng effort, bigyan ng mas mahabang oras, proseso, kailangan mo talagang daanan, at syempre, kailangan mo lagpasan yung mga pagsubok na balakid sa harapan. So, yun ang importante dyan. Diba? Kaya dapat, maging masanay tayo na every time na nagkakaroon ka ng goals, dapat ang unang pumapasok sa isip mo, paano ko makukuha yung goals kung wala akong kaalaman. Tama. Kaya minsan pag sinasabihan ka ng mentor na mag-training, i-accept mo lang. Kasi wala naman siyang sasabihin sa'yo na makakapahamak sa sarili mo. Kaya sinasabi sa atin paulit-ulit na mag-learn, learn before we earn. Kasi yung big income, kailangan ng mahabang prosesong learning. Di ba? Hindi naman ganun kaagad yung success Even sa labas, guys, di ba? Yung iba, hindi naman kaagad na naging successful sila sa craft nila. Like sa pagboboxing. Di ba? Si Manny Pacquiao, ilang taon bago siya sumigat. Kung isusearch yung history, ilang years muna bago siya sumikat. Doon lang nung lumaban sa Amerika. Ganon yun Di ba? So, even yung mga ibang sikat na artista ngayon. Di ba? Hindi naman agad sikat sila nung nag-start Mahabang proseso. Di ba? Parang si si Heidelin Diaz. Yung sa Olympic, gold medalist. Naalala nyo? Alam mo, 10 years bago niya na-achieve yung success na meron siya. Nung nanalo siya, may sariling pondo, may sariling sasakyan, merong milyon-milyon na pera na napanalunan. Pero 10 taon, pinakita pa niya yung kamay niyo. Grabe. Di mo alam kung kamay na may kalyo or kalyo na may kamay. Pili ka na lang, no? Pero 10 taon, yung pinaghirapan niya bago niya ma-achieve kung ano na-achieve niya. Yes. Minsan tayo, 1 month pa lang, wala na. So, yung proseso doon pa rin nagmamatter. It doesn't mean kung gaano katagal yan Ang importante, naniniwala ka sa ginagawa mo. Yes. Na may mangyayari. Kaya kailangan mo lang mag-learn. Tiwala lang. Minsan may duda, minsan may takot, pero ang takot at duda nalalabanan. Yes! Nagigets? So, yun ang importante. Okay?